Hi guys! Welcome back to another vlog. Ngayong araw, isang productive day na naman ang ating gagawin. Tara, sabayan nyo kami sa paglilinis, pagtatanim, at paggawa ng extension ng ating mini farm. Naku, talaga itong pusa namin si Papaya. Inaakyat na naman ang mga bunga ng atis at mga bayabas. Next stop, prepping for our future veggies. Ito't gagawa tayo ng mga seedling bags at magtatanim ng mga vegetable seedlings. Isa itong importanteng step para masiguro natin ready na sila sa pagtatanim sa ating mini farm. Ako talagang hands-on tayo dito para siguradong healthy ang ating mga gulay. Ito na nga pala yung mga tinanim namin mga bugambilla para maging colorful naman ang ating mini farm. Sa ngayon, ito ang kalagayan ng ating mini farm. Medyo mabato pa siya. Saka medyo may mga kalat-kalat pa. Pero unti-unti natin yan lilinisin para mas maging healthy ang ating mga tanim ng gulay. Ito nga pala at meron din kami mga aloe vera dito. Naku, ginagamit namin yan lalo na kapag may dandruff. Ito rin yung mga tinanim namin ng mga bell peppers. Ayan, meron pa kami onion leeks. Tubo na siya. Itong hilera naman na ito ay puro mga bell peppers. Nakakatuwa kapag sabay-sabay na silang lumaki. Ayan, at dito naman sa katabi ng talong namin na plant ay ang mga kangkong. Kakaunti pa lang yun sila. Pero, nagpunla na rin kami para maging mas marami. Naku, napakaraming lilinisin ng mga kalat. Pero, pag dinahan-dahan natin yan, magagawa rin yan. Ito naman at nilagyan ko nga ng hollow blocks itong parang nasa gilid ng aming parking. Lilinisin kasi namin yan at lalagyan ng lupa para mataniman namin ng mga kamatis. Ito, punta naman tayo sa likod. Ito nga yung aming mini crayfish farm. At naisip namin na mag-extend dito ng mga tanim. Ito't ipapalinis natin ang area na ito. Tatanggalin ng mga malalaking bato at ang mga buhangin. Tapos lalagyan ng lupa para ready na sa pagtatanim. Ito nga pala yung aming patatas. Nilagyan na rin namin ng gapangan dito para sa mga sitaw at cucumber. Ako, napakakalat ano? Nag-construction kasi dito, kaya ganyan. Meron na rin pala kami ditong sagi. Pero ililipat natin siya kasi kailangan linisin ito mabuti. At syempre, hindi kumpleto ang araw natin kung hindi natin check ang ating mga crayfish ponds. Naku, tulog pa sila kasi araw pa. Pero mukhang masisigla naman ang ating alaga mga crayfish. Napaka-rewarding kung makita silang healthy. At alam nyo ba na malaki ang potensyal ng crayfish farming bilang dagdag na source of income at sustainable protein source? Medyo marami na naman nga silang mga poops, kaya kailangan i-schedule na naman ang paglilinis ng kanilang pond. Aming isda na yan. Naku, gapis yan. Alam niyo ba na nagsimula lang sila sa 25 pieces? O nakikita niyo ba yung maliit na parang hipon na yon? Yun na yung anak ng aming crayfish. Bali dito sa itaas na pond, meron kaming 7 crayfish na buntis. Lagi nga lang sila nagtatago sa mga tubo ng PVC na yan kasi kailangan nilang ingatan yung mga anak nila para hindi mapatay ng kapwa nilang crayfish. Para naman sa ating backyard, major improvement ang ginagawa natin. Kita nyo ba yung mga kalat na yan? Papahukay namin yan para matanggal ang mga bato at para maging handa sa mas malaking pagtatanim. Malapit na natin nagtanim ang aming mga pinunlang sitaw, okra,
bell peppers at cucumbers dito. Naku, excited na ba kayo? Kasi kami excited na. Biro nyo, hindi na kailangan bumili pa sa palengke o sa grocery ng mga gulay. Kapag naglakihan ang mga halaman na ating itatanim, naku, siguradong hindi na tayo mauubusan ng mga lulutuin. Abangan nyo ang ating next vlog. Papakita namin ang progress ng mini farm extension na ito at ang mga exciting na pagbabago sa ating backyard. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!